Mga kaibigan, isang magandang araw sa ating lahat, no? Lalong-lalo na sa lahat ng ating mga subscriber, sa lahat ng ating mga followers in our Facebook page and also our YouTube channel. Thank you so much sa inyong lahat, mga kaibigan. So, nandito ho tayo ngayon sa ating post, no? Na kung saan may ano ho dito, parang mesa. Ganito yan mga kaibigan, our topic today is all about yung para ho sa ating sarili, no? Para po sa ating sarili na kung saan tayo po ay uunahin natin yung sarili natin na mamahalin. Kasi minsan ho, ang ibang tao ay parang hindi na nagmamahal sa kanilang sarili, nagpapagod, nagpupuyat ng maigi, alang-alang doon sa mga may maraming obligasyon na pinapadalhan, lalong-lalo na yung mga OFW natin, nagbabanat ng buto doon sa ibang bansa upang makapag-likom ng pera sa kanyang at makapagsahod para may maiuwi or maipadala dito sa Pilipinas, mga kaibigan, na kung saan ay they will sacrifice all the things na kung saan nang doon sila sa ibang bansa, katulad rin sa atin dito, yung nagtratrabaho na katulad ho sa amin, katulad po ng mga army or mga police, no? Ganito yan mga kaibigan. Huwag natin ibubuhos lahat yung mga pagtulong natin sa ibang tao or sa kapamilya man natin. Uunahin natin tutulungan yung sarili natin sapagkat hindi ho natin alam ang darating sa ating buhay. Ay minsan mga kaibigan, ito po yun ang kalimitan na nangyayari sa atin. Tulong na tulong lang ho tayo, yung sarili natin ay hindi natin naipundar ng tama, ay paano tayo makapagtulong sa ibang tao. At tinuturuan natin sila upang magiging tamad. Hindi naman mga kaibigan na tayo po ay tumulong, pero wag sagad-sagarin. Tutulong lang ho tayo doon sa mga importanteng mga bagay. Ganito yan ang mangyayari mga kaibigan. Pag palagi kang tumutulong sa kapwa, sa kaibigan, sa mga karelatives, kapatid, or sino man yan, ay pag hindi ka na nakatutulong sa kanila, ikaw naman ay magiging masama para sa kanila. Yan po ang tandaan natin. Yung iba, yung mga OFW natin sa ibang bansa, ang kinakain, biskwit lang, noodles, nagsiksikan sa isang kwarto, marami sila, no? Nagsakripisyo, nagantos, or nag-ano sila, no? Para makapag-uwi or makapagpadala ng pera dito sa ilang pamilya. Pero alam niyo yung kinakain sa mga pamilyang nasa Pilipinas, nagbo-buffet, nagpunta sa mga Jollibee, mga McDo, yung mga mamahaling restaurant, ang ibang pinapadalang pera ay sinusugal. So yan ho, no, lalong-lalo na sa mga OFW, anuhin ho natin ang pera natin kasi hindi yan gusto ng Panginoong Diyos na ang pera po natin ay sagad-sagarin natin sa mga bagay na hindi naman importante. Huwag natin turuan yung mga kapamilya natin, yung mga kadugo natin na magiging tamad, parang tatanggalin natin ang kanilang paa na hindi sila makakalakad sa sarili nilang mga paa. Tutulong tayo sa mga importanteng bagay mga kaibigan, hindi sa mga bagay na hindi importante. Yan ang ano ho natin. Lalong-lalo na tayo, police, army, 'di ba? Maraming mga pamilyang nag-ano ho sa atin. Parang dito na, parang tumitingin na lang palagi, no? So yan ho mga kaibigan, katulad sa amin, nakatira lang ho kami sa mga maliliit na kwarto. Sira-sira pa, tulo, no? May butas ang sin, no? Pag umuulan, palaging tumutulo, bumabaha yung sa ano namin. Pero yung mga pamilya ho natin nakatira sa matibay, yung nasa bahay ho natin, yan po ang iisipin ninyo. So, kailangan ho natin magpundar muna tayo sa sarili natin.
in order for us na hindi tayo madadaya sa sarili ho natin. Kasi darating ang panahon, walang ibang tutulong sa iyo, walang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang mismo. Kaya wag ninyong intindihin yung mga pangangailangan ng ibang tao na kung saan may mga sarili na ho silang pamilya. Tuturuan natin sila paano sila tumindig sa sarili nilang mga paa, no? Pag mayroon mo tayong mga pwedeng itulong para sa kanila, tutulong mo tayo, pero hindi pwede lahat, no? Yan ang iisipin natin. We need to put up our business from our earned income, which is from our skills, from our sa ato ang mga trabaho. Yan ho mga kaibigan, we need to put up our money into business, or maging magpundar ho tayo, kasi kasalanan na ho natin na kung tayo naman ay magkakandalitsi-litsi yung buhay natin. So yan ho mga kaibigan, thank you so much. I hope no maiintindihan ito sa mga taong parang isang lintang sumisipsip na lang doon sa isang kalabaw or sa isang ano man yan, no? So wag nating gagawin yan sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Kung tayo may susumbatan sapagkat may pagkakamali ho tayo, huwag tayong magtatanim ng galit doon sa ating kapatid, doon sa nagpapaaral sa atin, doon sa tumutulong sa atin. Yan ho mga kaibigan. Dapat gagamitin mo ang utak mo. Huwag gagamitin yung pride, shall swallow your pride.